Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. At ang kaaya-ayang lirang, ihanin niyo ang trumpeta. Halina't simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Napakahalagang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo sapagat ito ay nasa ilalim ng kanyang mapagpalang pag-aaruga upang di tayo mag-alala sapagkat ang Diyos ay kapiling natin, sumusubaybay, mapatnubay at tunay na kadakilaang handog buhay para sa atin sa ugnayan natin naman sa isa't isa. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banang pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo sa ituktok ng Pisga at sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanluran, ang Negeb at ang kapatagan,
Sa makatuwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Sowar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises, na lingkod ng Panginoon, ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab, sa tapat ng Bet-peor. Ngunit ngayoy, walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala, pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito, at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng mga makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung di siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabi mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa sila makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi na anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit.
sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa anumang alitan o hindi pagkakaunawaan o nagkakasira sila at talagang mainit ang kanilang puso't kalooban sapagkat nagtalo-sira sila. Pagtapos ng katahimikan ay iniisip nila paano ko hihingi ng kapatawaran, na madalas nagtatanong, sino nga ba nagsimula? Sino nga ba may kasalanan? Sino nga ba ang masama? Ba't ako pupunta sa kanya? Hindi man ako ang nanguna sa aming alitan. Siya ang may kasalanan, siya ang lalapit sa akin. Sa ganitong mga kataga, pinapahayag natin, hindi yung kapatawaran kung hindi sino ang nagkasala. Para sa Panginoon, hindi mahalaga kung sino ang nagkasala, sino nagsimula ng alitan, sino ang gumawa ng masama. Kung hindi, ang nasa ating isipan na ating Panginoon ay ang diwa at kahulugan ng pagpapanibago ng buhay. Upang sa gayon ay mag-usap uli ang mga nag-alitan, nagkasira, ika nga, at upang lutasin ano pa mang suliranin o ano pa mang pinagkaitan niya ng pangunawa o ano pa mang kanilang hindi nagusto sa isa, upang sabihin, aayusin nila. Ito ang mahalaga sa ating mabuting balita. Kung ang taong nagkasala sa akin, siya ang lalapit sa akin para humingi ng kapatawaran. Pero sinasabi sa ating mabuting balita, ako ang lalapit sa nagkasala sa akin at ayusin namin ang naging hindi pagkakaunawaan o aming pagkakasira, at nang sa gayon, ito yung nararapat upang lalong maging mabuti ang aming pagsasama at upang lalo kaming kalugdan ng Diyos. Kung ating titingnan sa pamantayan ng ating lipunan, mahirap ito sapagkat hindi man ako nagkasala, siya nagkasala, ba't ako pa ang lalapit sa kanya? Siya naman talaga ang nagkasala, sapagkat ang layunin ng Diyos ay upang manumbalik ang inyong pagtitinginan sa isa't isa, inyong pagtitiwala sa isa't isa, at napakalaga kung ito'y inyong aayusin upang sa gayon ay kayo'y magpatawaran sa inyong mga pagkakasala. Kung hindi pa na malutas itong ganitong mga bagay, ay magsama ka pa ng dalawa o higit pa bilang magiging saksi sa inyong pag-uusapan. At kung hindi pa, sumanggog na ka na sa simbahan. Na ibig sabihin na ating Panginoon sa Kristo, makikita mo ang kalutasan nito sa iba't ibang mga pamamaraan, sa iba't ibang mga paliwanag at pahayag ng mga tao. Kung talagang there's something controversial that you're really confronted with, napakalaga kung merong proper communication, ika nga, na napakahalaga upang magkaunawaan, upang magkapalagayang kalooban, at hindi manatili ang ganitong hindi pagkakaunawaan at pagdudulot ng sama ng kalooban sa mga tao, sapagkat ito'y nakapipinsala sa kanyang puso't isipan, maging sa pananampalataya, sa panagsisilbing magkakaaway, walang pakialaman, ika nga, kung hindi ang layunin ng Diyos ay upang mag-ugnayan kayong magkakapatid. Oo, binapahayag sa mabuting balita ang halaga at kahulugan that we relate with one another, that we are all children of God, na talagang kailangang magkasundo, magkaunawaan at magkaroon ng magandang komunikasyon sa isa't isa. Hindi ko'y nabubuhay na meron kang kaaway, na meron kang kasamaan ng kalooban. Hindi pinapintulutan ng Diyos na ganito sa pagtuturingan natin bilang tayo ay magkakapatid.
magkakapatid tayo sa pananampalataya. Isang pinanggalingan natin sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, kaya tayo magkakapatid sa pananampalataya upang ayusin na lahat ng bagay na hindi nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan o sigalot o away, upang ang lahat ay tunay na nasa ilalim ng pagpapala ng Diyos, sapagkat minimiti natin mga kapatid ang kaayusan ng buhay. Dito rin ipinahayag ang sa ating mabuting balita sa lahat pa rin mga nauunang mga pahayag ng ating Jesucristo, na ito'y pinagtitibay ng Diyos kung ano yung napag-usapan na bigyang halaga at kahulugan, kung ano yung ipinahayag na utos, halimbawa nung nabubuhay pa si Kristo, upang sabihin may dating ang kanyang mga salita, may kahulugan at kahalagahan ito, upang sa ngayon pinagtitibay ang kanyang mga salita na may puwang at layunin sa mabuting buhay bilang manggagaling ang pagpapala ng Poong may kapal. At ganoon din kung ano yung hindi pinagtibay, kung hindi yung ano yung hindi pinagsaalang-alang, ayun din ang bibigyan daan na ito ay pinagbabawal o pinahihintulot sa lupa at sa langit. Ibig sabihin, dumating si Kristo upang mapahayag ng mabuting balita. At pinaalam niya sa kanyang mga aral kung ano ang sa panig ng kasalanan at sa panig ng kaliwanagan, upang mula noon ito na magiging saksi, upang ang pamantayan sa pananampalataya ay ang salita at gawa ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat siya'y Diyos na totoo, talumang totoo, na nakapiling natin, na nakapiling pa rin natin hanggang sa kasalukuyan. Meron tayong pinagtitibay, pinahihintulot, alang-alang sa Diyos na kapiling natin, at meron din namang mga bagay na ipinagbabawal sa lupa, yan din ang magiging kalakaran sa langit. Sapat kapiling natin ng Diyos, siya ang magbibigay sa atin ng pamantayan, pinanununtunan natin, gabay natin, at siya ang nagbibigay kahulugan at kahalagahan kung anong buhay meron tayo sa balat ng lupa, sa panig ng kaliwanagan at pagtalikod o pagwawaksi sa anumang kadiliman ng ating buhay. Kaya napakalaga ang salita ng Diyos upang sa gayoy maging bahagi ito ng ating pang-araw-araw na buhay, na ito ang pinahihintulot sa lupa maging sa langit. At kung ano man na nasa kadilimang, ito yung pinagbabawal sa lupa, yan din ang pinagbabawal sa langit. Nanguna si Kristo, nagpahayag ng mabuting balita, at sa Kanya tayo mananalig, sa Kanya tayo magpapahayag ng mga bagay nito upang ang lahat ay merong kaayusan. Napakalaga rin natitipon ng sambayanan, sapagkat naniniwala tayo na may kalakasan ang sambayanan sa larangan ng pananampalataya. Kaya tuloy sinabi na ating Panginoon Jesucristo, saan man may 2 o 3 na natitipon sa aking pangalan o sa dahilan sa akin, naroon akong kasama nila. Ano ibig sabihin ito sa larangan ng ating pananampalataya? Palaganapin ang pananampalataya, at upang tayo'y nagkakaisa palagi sa sakramentong tinatag ni Kristo. Ngayon, sa pagdiriwang na banal na misa, nagkakaisa tayo sa ganitong mga gawain. Ito ang napakahalagang sama-sama nating pagdulog sa Diyos, sama-sama nating pinaninindigan sa larangan ng pananampalataya, sama-sama tayong dumadalangin sa Diyos. Ano pa't sasabihin ng Diyos? Yan ang pagpapala at pamamaraan upang marating natin ang tunay na kahulugan nitong ating buhay pananampalataya. Napakaraming paghamon sa ating buhay pananampalataya na ipinapahayag sa mabuting balita. Una, pagkilala natin sa Diyos at ang buhay pananampalataya. Ikalawa, magkanunawa ng kaliwanagan upang iwaksi ang kadiliman at itanghal ang kabutihan, sapagkat ang kabutihan ay tunay na pagpapala ng gagaling sa Diyos. Ikatlo, hindi ako nabubuhay ng sarili ko lamang.
Ako'y nabubuhay sapagkat may mga kapatid ako sa pananampalataya, nakasama ko, pare-pare kaming dumudulog. Ito nga'y pagdulog natin sa banal na misa. At mabatid natin, may kalakasan tayo nagkakaisa sa iisang isipan. Ang Diyos ay nasa piling natin. Naway pagkalooban tayo ng Diyos ng lahat ng kayusan, lahat ng kaliwanagan, laban sa kadiliman, at lahat ng pagbibigay sa alang-alang na tayo patuloy na natitipon sa ngalan ng ating Panginoon Kristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina makapanalig, dudulog tayo sa Diyos at na ating mga kahilingan, naway pakaloban tayo ng Diyos ng tunay na kahulugan at kahalagaan itong ating sinasampalatayan, pakaloban tayo ng mabuting buhay. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan na may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba na may kagandahang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, matatanda at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawaan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at may handa sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa nating mga sariling kahilingan. Pagindapatin mo kami sa lahat ng aming mga nilalayon na ito'y nakabatay sa aral ni Jesucristo, na ito'y pagpapahalaga ng sama-sama naming pagdiriwang ng buhay na punong-puno kami sa larangan ng aming sinasampalatayanan. Pagkalooban mo kami, Ama, ng lahat ng iyong mapagpalang pag-aaruga at nakakatipon palagi sa isang layunin. Ang Diyos ay kapiling natin upang ang lahat ng bagay ay may kauyusan, ang lahat ng bagay ay may diwa ng kahulugang magmamahalan. Kaya ang lahat ito aming mga ipinapanalang, ibig namin makamit sa buhay na ito'y ngayon pinapayag namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob, pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo lang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabing, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi ming simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Buhay ang ating pananampalatayang bibigay hulugan sa dikli nating pagsamba at ugnayang buhay natin sa isa't isa. Tayo ngayon umawit at awitin panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Anamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinasokristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Hesus Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus, upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin ng luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang tunay na kahulugan na mapagpalang Diyos sa buhay. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang ating pagtatanghal sa kabanal sakramento at sa ating pong panalangin at sa pagtatanod natin dito'y at sa huli, ito rin din may bendisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain.
salutaris hostia, ecelitantis hostium, elabremur hostilia, darabur per auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan.
Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at iliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. O Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Anam de cielo, prestatis Diei. Omne delectamentum inseabente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tue memoriam reliquisti tribue quesimus et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,